Makakaganda. Sabi ng marami, ang mga bata daw ngayon ay lambutin. Laging natutulog. Paano ba naman laging nag-text, nagko-computer at nagla-laptop? Nako, wala na silang exercise at wala nang lakas. Tandaan, natatandaan nyo pa ho ba nung ating panahon? Enjoy na tayo, natututo tayo nag-exercise. Yun ho bang trumpo, Chinese garter, isama pa po natin dyan ang piko. Nako, nag-exercise na, very healthy pa. So the best thing to do ay ilimit natin yung mga laptop, lagyan ng oras at bigyan ng exercise ang ating mga bata. At nasisiguro ko, mag-e-enjoy din sila sa mga in-enjoy natin noon. Aminin nyo yan. At sasabihin natin sa bawat isa, ready, get set, game! Tuwing bakasyon, tayong mga Pilipino, hindi nawawala sa atin, lalo na sa mga bata, nasa kalye ay may iba't ibang nilalaro. Mga laro ang minanapan natin at nagsimula pa nung matagal ng panahon. Taguan, tumbang preso, patintero at marami pang iba. Lumipas man ang panahon, ano nga kaya ang pinag-iba? At ano ang bago sa mga larong lahi ngayon? Usong-uso noon, napagalingan ang paghatak at pagpapaikot sa laruang trumpo. Pero, kinakailangan ng lakas ng iyong kamay at bilis para mapaikot ito. Kailangan ibuhol ang tali at pagkatapos itatapon o ihahagis ito sa lupa o sa semento at presto, ayun, mahihilo ka sa bilis ng ikot nito. At ngayon, pinag-uusapan ang bagong mukha ng trumpo at ang tawag ngayon, Beyblade. Mas pinatibay, mas pinaganda at mas pinaangas ang itsura ng laruang ito. Ito ay yari sa bakal at mas matibay na plastic. At makikita mong binigyan ng buhay dahil meron itong iba't ibang klase ng kulay. It's a digital top. Ang maganda sa top na to, yung pinakadulo niya may microchip. So RFID, it stores the data, yung number of wins mo, number of lose mo, ilalagay niya lahat dun sa RFID system. So for example, nag-battle tayong dalawa. Nanalo ka, natalo ako. Meron points yung nado ko kasi nga may microchip. Kukunin yung points from my nado, ilalagay sa nado mo. So, paano mangyayari? Pataasan tayo ngayon ng points. Ang target natin, kung sinong unang maka 100,000 points, siya yung tatagurin, parang tinatawag na star level Infinity Nado Master. Lumabas na ang ganitong klase ng laruan noon. Pero ang bago ay ito, mare-record na ang bawat laro at laban mo gamit ang microchip sa loob nito. Step 1. Install the digital scanner software from the CD found inside the digital scanner box. Follow the activation prompt. Step 2. Run the Nado software. Using the USB cable, connect your Nado digital scanner to your desktop or laptop. Step 3. Turn on the scanner and place your Nado on top of the digital scanner. Step 4. Once the Nado digital scanner recognizes the Nado top, click the Activate tab on the upper right portion of the screen. Fill out the basic information such as your name, province, city, and school. Step 5. Select the type of the Nado from the images below. Step 6. Click the Activate button. Your Nado is ready to battle. O high-tech, hindi ba? Bawat gamit mo sa larong ito ay naitatala at nakapangalan para sa iyo. Isa pa sa madalas na nilalaro, lalo na mga kalalakihan, ay ang tinatawag na tirador. Yari sa goma at kapirasong kahoy. Hanggang sa sumikat ang laro ang pellet gun na paborito ng mga bata noon. Hanggang sa ngayon, ay hindi na mawala sa ating isipan ng ganitong klase ng pampalipas oras at meron na tinatawag na paintball. Hindi lang siya basta isang laro ang pambata at masasabi mo na rin isang sport. So, yung mga rules sa paglalaro ng paintball is yung maskara. So kailangan pag naglalaro na tayo ng paintball is yung maskara wag natin tatanggalin yan pag nasa loob tayo ng playing area. Kasi yan yung pinaka-importante sa paintball. So yung second rule is yung wag tayo masyadong maglalapitan, yung close range, wag tayo magbabaril. So pero may armor naman tayo, kagaya kanina nakita nyo naman na yung armor natin makapal. So hindi pa rin nakakatakot. So safe pa rin siya.
Mayroong mga protective gears, mas mukhang tunay na baril at makulay na bala para ma-intense ang pakikipaglaban. Sa paglalaro nito, mas ramdam mo ang kaba at takot dahil sa malakas na tunog ng baril na ginagamit mo. At sa mga balang maaring tumama sa iyo, exciting hindi ba? Mas ginagamitan ng lakas ng katawan, sariling diskarte at matalinong taktika sa pakikipaglaban. So, ganito yung sinusuot namin sa paintball. So, ito yung armor. So, bago mag-start yung game, ganito yung ginagawa. So, ganun lang kabilis. Tsaka ito yung neck guard niya. Para kung sakaling tamaan siya dito, hindi tatamaan yung leg. Kaya secured na secured yung player. So, meron din tayong maskara, protection to sa mukha o sa mata. So, ito yung sinusuot bago mag-start ng game. At syempre, ang pinakakailangan sa paintball, yung mga gun. So, 2 basics lang yung gagalawin sa barrel. Yung safety pin, tsaka yung kasahan ng gun. So, ito yung safety lock niya. So, yung pinipress para magamit na yung gun. Okay? So, ito naman yung kasahan. Pag nagja-jam yung barrel, bumababa yan. So, hindi siya puputok, kaya kailangan natin ikasa ulit. Tapos, etong isang to, dito nilalagay yung bullets o yung bala ng paintball. So, dito lang, bubuksan natin, saka natin ilalagay yung bullets. So, ito yung CO2. Ito yung nagpapagana sa barel. So, kung wala to, hindi puputok yung barel. At sa uli, ayun, dahil sa makukulay na balang gamit ito, makikita mo at walang kawala kung sino ang tinamaan at nagwagi sa larong ito. Hindi ko napansin na may konti palang butas yung tinataguan ko, kaya tinamaan ako sa una dito. So, yun. Mahirap din ang konti kasi ano siya, magaling din siya maglaro. Hindi naman papahuli sa mga laro natin noon ang brick games. Sa mga ayaw mapawis ano maarawan, madalas ito ang kanilang hinahawakan. At syempre pa, kung ang brick game ay bidang-bida noon, PSP o PlayStation Portable naman ang sikat na sikat ngayon. Gaya ng ibang laro na nagbago at naging mas komplikado, pero mas nag-enjoy ang kabataan sa laruang ito. Dahil sa mga feature nito na exciting at nagkakaroon ng dating. At ika nga, mas high-tech na talaga. Mas maraming larong pwedeng pagpilian na talaga namang kinagigiliwan. Kasi madami kang pwedeng malaro dito, tsaka masaya. Tsaka ano din, enjoyable. Tsaka masaya din to pag kasama ng mga kaibigan. Pag boring, ito yung ginagawin. Iba't ibang mga pampalipas oras ang sa atin ay umaaliw noon. Nag-i-evolve at pinabago ng panahon. Iba't ibang mga laruan na isa lang naman ang ating gusto at nais. Ang magsaya, pag-enjoy sa mga kakaibang laro. Ang tawag dyan, larong Pinoy.